Okay, good morning. It's 7:09. Maaga kasi ako natulog. Maaga ako natulog. Not really maaga. I slept like what? I think it was like 11 p.m. Then nakatulog ako sa pinanood ko Netflix na boring. So nakatulog ako doon. So it's good because like the past 2 days hindi ako lumabas. Hooray! And no alcohol for the past 2 days. Nakatulog naman ako because like nagsasaksak ako ng CJC 1295 saka Ipramerlin. It's my to enhance the production of the human growth hormones. HGH. Human growth hormones, no? So, kasi tumataas yung HGH mo, alam mo yung parang bata ka na hindi mo nakita yung bata, ilagay mo lang sa isang tabi pag pagod tulog na. Parang ganon yung effect ng HGH. I don't need sleeping aids. Higa mo lang ako, pag pagod ako, tulog na ako. Pero pag the problem is pag hyper ka naman, super active ka. So super no? Ang hirap no? Kasi ang dilim sa labas, no? It's still raining. Ayan, no? Kita nyo? Ayan, no? Those are my plants. Tumataas, no? May nakita ka naman ganyan plants ang ganyan kataas. Sa akin lang. Anyway. So, okay, this one is for siguro popost ko to both sa vinyl and sa personal blog ko. Okay. So tonight we're flying to Bangkok. I don't know if the weather will permit us or not, or the plane will cancel it or not. I think it's a Cebu Pacific flight. I don't know. Medyo matagal yung ko doon. Matagal yung booking. Kasi gusto ko lusubin doon yung mga record bars, yung mga record stores sa Bangkok. I saw them in YouTube. It looks interesting. There's a mall there na sama-sama sila. Although, nung ini-scan na nung buyer, nung vlogger, nakita ko parang mataas yung presyo niya. Compared when you go to Japan, no? Sa Japan talaga medyo mura pa ang plaka kung magaling ka maghanap. Okay? Nasa paghahanap yan eh. Okay? Nasa paghahanap at nasa tiyaga maghanap. And at the same time, knowledge-wise, matyaga ka mag-research. Alam mo ba pag nandun ako kay NEC, dala ko yung cellphone ko. Pag may plaka akong nakita na, alam mo, may instinct kasi ako eh. When I see an album photo, yung layout, medyo napipredict. Kunyari talaga, absolutely. Wala akong kilala doon. Wala si Don Costa as arranger. Wala doon sila Phil Ramon. Wala doon sino yung mga matitinik na producer, arranger. Of course, Quincy Jones is that. Given as Quincy Jones. Pero konti lang pinaproduce Quincy Jones. Sino yung matitinik, no? Sila David Lin, sila marami, no? Anyway, pag hindi ko talaga alam, pero mukhang maganda yung plaka. Number one, I have a scanner. I have a record scanner which I'm telling you, i-download nyo. Okay? So you can get educated.
a record scanner, then I'll scan it how much it's worth. Lalabas yung value. 400, 500, bisan 200, 300. Pag yun pumatak ng 1,000, kahit hindi ko alam, bibiling ko na yon. Okay? Kuya ang benta niya 100. Tapos pumatak na 1,000. Bibiling ko na yon. Okay? Then, another tool that I use in my cell phone, kukunin ko yung title, type, iaano ko sa YouTube. Kunin ko sa yung title, saka yung song, then piplay ko kung kilala ko hindi. So, there are times, di ba, jackpot, kilala ko to. Pero bihira yon. Because ako, halos lahat, alam ko na. Lumaki ako sa music since 1970. Okay? So, I've heard them all. Not all. Meron pa rin ako mga kanta na, what? Hindi ko alam to. Meron pa rin. May lumulusot pa rin sa akin na ano. Kasi kung matinig ka talaga sa music, bawat ipatugtog sa'yo, alam mo kung sino yon. Yun yon. Dapat mag-contest nga eh. Name that tune. Ano ba dapat ilabas yun, no? Name that tune. Yung iaano niya yung first 10 seconds ng song, dapat alam mo na, no? So, something like that. Anyway, so, ano ba i-discuss ko? Actually, labo-labo na to. Labo-labo na. Because it's intertwined. It's intertwined, no? About my life, no? Well, I'm talking about my life because alam mo naman nyo, hindi naman being selfish or what. Why would I talk about other lives? Wala akong pakalam sa lives ng ibang tao, no? Kung nagpapatayan sila or I don't really care about chismis, All I care about is if I'm gonna get info wherein I will learn, dalawa lang yan. I will learn, and then I will earn. Dalawa lang yan. Learn and earn. Learn and earn. Okay? L-A-E. Yeah. L-A-E. Learn and earn. Ang hirap, no? Anyway. Dalawa lang yan. You know what? You need to focus on your lives. You need to ask yourself, what am I doing? What am I gonna go into? Where is my life heading? Katulad ngayon, ilang araw na itong putang ilang ulan na to. Ang negosyo baksak. Alam mo, kumikita lang sa negosyo? Online. I'm telling you, it's online. Kung hindi lang ako pupuntang Thailand, magla-live selling ako. Kasi maraming nasa bahay lang eh. So, there are ways, no? There are ways, pero yung there are ways na we're in pwede ka kumita no matter what. Okay? No matter what you do. Okay? So, lately sa plaka, talking about the plaka, parang bagal ko, no? Ang bagal ng utak ko, ang bagal ng galaw. Hindi dati ang bilis ko magsalita, di ba? Parang bagal ko ngayon. Kasi kakakape ko lang. Yeah, talking about L-leucine, no? Ito. Yan, L-leucine. Yan, L-leucine. Ano yun? Ay, ba't kumaganon? Yan. L-leucine. Yan. Bumili kayo niyan if you don't want to lose muscles. Especially when you get growing old. Growing old. If you're old, stupid. Okay, so yan, no? Nakalimutan ko na yan. Alam mo, nabuisit kasi ako. Ang hirap tunawin sa kape. Tapos, when I saw a video last night, meron siyang sinabing, what can you mix with coffee to gain back all your muscles? So siyempre ako si tanga. Ano kaya yon? Ano yon? Ano yung ingredient na yon? Ako pala, kape talaga ako. You cannot take coffee out from me. I don't know why. I cannot. I can, but you know what? Masyado ko hiyang sa kape. Na para bang
it's my cleansing drink in the morning, you know. So yon. So anyway, so going back to the video. So ano yun? Guess what? It's that fucking thing which is on top of my refrigerator na hindi ko na nagagalaw kasi nakalimutan ko na naman. That's the problem with me. I research too much and then meron ako mga nabitawan na which is good for the body na na-ignore ko sa dami na binibili ko. Dami na binibili ko. Powder, supplements, tea, lahat. No? Or cream. So, ang dami. So, anyway. So, yon for muscle building pala yung Lucin na yon, no? Which, alam mo, okay, recently, I'm gonna tell you something, no? Medyo, siyempre, di ba, nag-ano ko, for the past 5 months, I'll be honest with you, past 5 or 6 months, hindi na ako nakaka-gym. Makaka-gym ako siguro once every 2 weeks. That's it. Hindi pa yung heavy, yung sandali lang. Leg press lang ako, mag-bench, then squat. Yun lang. Nothing else follows. I haven't even attended body combat for such a fucking long time. I don't even know how my resistance is. So, anyway, so my goal, my solution to that is, I'm gonna start going to the gym because nangihina na po yung legs ko. Even though, of course, isa pa yung magnesium na yan, no? Na manghihina ka talaga pag wala kang magnesium. I'm telling you. But be careful. Maraming magnesium na ano. Buy this one. Ito, proven tested ko na. Chelated, tama naman. Chelated magnesium. Itong brand na to. Kasi andito lang yung, kasi ang magnesium, ano yan, maraming type. Maraming type ang magnesium. Ang dilim kasi dito, hayop. Because of the rain. Okay. Merong magnesium glycinate, merong magnesium chelate, may magnesium oxide. Ito kompleto lahat. Okay? I bought a magnesium doon sa not healthy option. Guess what? Bumalik yung cramps ko after taking that supplement kasi nga naubusan ako nito. So, hindi ako nakabili sa healthy option because of my busy yung schedule, no? So, then when I bought that, guess what? Nawala uli yung cramps. Cramps is a sign. It's a sign of aging. Okay? It's a sign of aging. Weakening of the legs. Cramps, yung knees. Like I said in my past blog, bakit legs ang nawawala pag tumatanda ka? Kasi yung katawan mo, I will go back again, yung katawan mo, pinapatay ka na. In order na para patayin ka ng katawan mo, ano pipigilin niya sa'yo? Legs. Bakit? Because humahaba ang buhay mo if you have movements in life. Pag gumagalaw ka, magaslaw ka, humahaba ang buhay mo. Mentally, the brain sends signal na, huy, active pa si Miko. So why would you kill him? Ang galaw-galaw niya, kita mo dami niyang binubuhat siya, may ganito. So meaning, being functional. Being functional ka na tao, being. Pag hindi ka na functional, papatayin ka na katawan mo. I'm telling you, proven and tested. Papatayin ka na ng katawan mo, especially when you're in the age of, your body starts to kill you at the age of 35. I'm gonna give you an honest view. Your body will start to kill you at the age of 35. Your prime will be from
from 16 to 32. Yan, kahit maglasing ka, mag-ecstasy ka, magpakalalwal ka, mag-orgy ka, magdamag, paggising mo, fresh ka pa rin. Yung collagen level mo, punong-puno pa rin. Paggising mo, mukha ka pa rin fresh. Pero pag matanda ka na, pag pumata ka na ng 40, magpa-hangover ka, paggising mo, ang pangit mo na. Pag gumigising kang pangit ka after hangover, ibig sabihin nun, tumatanda ka na. Okay, I'm gonna give, eto din yung mababasa to, hindi nyo to makukuha from, from YouTube or what. Sa akin nyo na makukuha ito. Because, pinag-aaralan ko na to aging eh. Hopefully, I can finish my book. Nako, ito na naman ako sa book ko, no? Kailan kaya? Okay? May isang book na ready. Editing na lang. Then, my anti-aging book, medyo a lot of, kasi wala pang structure yung anti-aging book. I guess I have to go simultaneous or random or ano ba tawag doon? Yung walang pattern, yung kung ano yung mag-isip ko, yun natatype ko. So, siguro I'll go with that, no? I'll go with that. The problem is, medyo cash flow ko mahina lately. Okay? Marami akong deals hindi natutuloy. Marami nangako sa akin, marami may utang sa akin, hindi nagbabayad. So, that's the problem. Okay? Then yung ibang properties ko na gusto i-dispose, hindi ko na-dispose because of the fucking poor market. And then tumagdag pa itong bagyo. Lagapak na nga yung presidente natin, nag-aaway na sila politically, may away pa from China, and then tapos si Donald Trump, dumagtag pa yung bagyo. What do you expect? Okay? Alam mo, kawawa, let's not talk about myself. Kawawa yung mga taong binabaha na may tindahan. Kawawa yung nagbibenta sa bangketa. Paano ka makakabenta sa bangketa? Bulag dumadaan na tao. Pati mga karinderya. Yung karinderya dito sa likod namin, mahina. Walang kita. Kasi ilan lang yung pumapasok. Okay? Ayaw ba masa ng ulan? Alam mo yung mga Pilipino, takot sa ulan, parang kala mo anti-gremlins, di ba? Anyway. So, yun. Medyo yun na situation. The plaka help in terms of financial, pero, alam mo, ang laki, ibang-iba na lang yung, iba na lang chapter, no? About the plaka business. Medyo mahabang topic yun. Let's talk about personal things that's happening now and current events, no? Especially this fucking bagyo, no? I love bagyo pero not this long. Magto 2 weeks na yata ito. Yung resort namin wala nang booking. Okay? Good thing yung resort namin, hindi siya talagang harap na harap sa dagat. Kasi ito yung resort namin, then may bahay na structure na illegal na tinayo sa harap namin, then beach na. Then may kalye pa pala. Kalye, then beach. Okay? Coastal road, na dati wala yon. Dati yung bahay ko yung beachfront. So, tapos pumutok yung pinatubo, nagkaroon ng lupa doon. So, eto, may illegal na putang inang mayaman, pinatitle yon, na-claim niya. Nagpatayo siya ng building sa harap ko. So, then, yung coastal road biglang tinayo, siguro 4 years ago, then, supposed to be beach na, di ba? Then, yun ang story na. Anyway, which is good. Bakit? Number 1, kung may bagyo, yung structure niya, yung building niya, ang unang sumasalo ng hangin bago ako tamaan ng bagyo. Nasa likod ako eh.
So, which is really good, no? Then, number two, kung may kakainin man ng lupa, actually, kinakain na ng lupa yung coastal road. Kakain ng lupa yon. Mabagsik ang lupa ng Zambales. Yung dagat ng Zambales, kumakain ng lupa yan. Kumakain ng lupa, then nagluluwa. So, kumbaga, magkakaroon ka ng beach line na mga 20 meters, then kakainin niya. Okay? Mawawala yon. So, that's how wild Zambales is, no? Okay. Yung kaya wala kaming ano, no? Pero okay naman, di kami apektado. Then we have a river at the back. Hindi naman umaapaw yung river na yon. Kasi yon, pag umapaw yon, doon sa likod namin, kasi yung likod namin, ano yan eh, pataas pa pamunta sa bahay ko, no? Then swimming pool. So bago abutin yon, lubog na yung buong bayan ng San Narciso bago kami, no? Anyway, so sana ba ako? So let's talk etong bagyo na to, no? So it's really wreaking havoc and financial drain towards a lot of people, and then the activities, no, the economic activities are being hampered. Hindi ko pa Tagalog yun. Kasi there are words na madali sabihin sa English na hindi Tagalog, no? So yon. Then magulo, politically magulo. Actually, hindi na ako nakikinig ng vlog eh. Hindi na ako nakikinig kala Mahardy, kala Joey na nag-aaway-away sila. My gosh. Yung para bang, tingin nyo makikisali kami sa away nyo. Di ba? Tingin nyo may pakialam ako sa away nyo. Kahit magsaksakan kayo, wala akong pakialam sa away nyo. Nakikinig ako sa inyo kasi because sometimes you bring out the news na hindi lalabas ng mainstream media. Okay? Kahit magpatay si Duterte at si Sara or whatever, o si BBM at si Sara magsaksakan, wala akong pakialam. Okay? Kung sino sa inyo mabuhay, yun nakakampihan ko. Pero huwag nyo na patagalin yung away nyo. Nakakabwisit. It's hampering the economic activities. It's really driving the economy down. Yung away nyong katalantaduhan lahat, no? So, for the fanatics, I know a lot of my friends are fanatics, no? Mag-isip kayo minsan, what benefit can it bring you na sambahin mo itong isang politician? Tell me. Why are you being so fanatic about this fucking figure? It can be Duterte, it could be Leni Robredo, it could be BBM. Why be a fan na isasala mo yung buhay mo dahil sa putang inang politician na to na wala namang ginagawa yung mga yan kundi nakawan kayo? Tell me. Hindi ba naisip yun minsan? Ginagamit lang kayo ng mga hindot na yan? Di ba? Wake up. Smell the brew. Di ba? Tangina. Kaya kayo naghihirap dahil nga ginagamit kayo nitong mga politician na to na pulpol. Okay? Hindi lang yung mga pulpol na yon. Ginagamit pa kayo ng mga punyetang mga corporation. Ito, galit na ako no? Basta inaapi kasi yung mga putang ina mga mahihirap at yung taong bayan, makakalaban nyo ko. That's one thing. And then if you're fighting the animals and natural resources, yung environment, puta kaaway nyo ko. Okay? Kasi yung mga walang silbi, yung mga walang the helpless, no? Hindi ko alam sa Tagalog yun. The helpless, kawawa eh. Walang magawa. Di ba? Mga mahihirap, especially mga mahihirap. Okay. I have to contain myself.
Pause ko muna. Okay, umiyak na ako. Um, kasi mga mahihirap, they're my weak spot. Yung mahirap kasi, yung mahirap talaga na mahirap pa. Hindi yung nagdodroga, hindi yung nagbibisyo ha. Yung talagang helpless dahil hindi sila binigyan ng pagkakataon. Ako ba, hindi ko kaya. Anyway, yung mga hindi pinagkakataon na, hindi binibigyan ng pagkakataon ng society na umunlad at kinawawa sila, inagawan ng lupa, um, hindi pinautang, hindi binigyan ng pagkakataon mabuhay ng ng maayos, no? Especially may nakita ako sa video yung kay Chris Hunga, no? Ah, Merong isang si Manong ah, nalunod yung makalabaw. Anyway, hindi ko talaga kaya eh. Hindi ko kaya. I don't know why. Mahina yung loob ko sa mga ganun. Nalunod yung mga kalabaw niya. And then the whole family was, hinihila pa nila yung mga kalabaw. Baka mabuhay pa. Siguro mga 3 yon. Tapos si Manong, niyayakap niya yung isang kalabaw na nahila niya na napatay na. Tapos umiiyak siya. And then, yung isang anak sa kay nanay, hinihila pa yung isang kalabaw na nalunod. Kasi yan yung hanap buhay nila, yun yung bubuhay yung kalabaw para mag-alaro. Ng palay. Ngayon, paano sila makakapagtanim kung wala yung kalabaw? Wala naman silang makina. Minsan, if you think you are unlucky or ang dami niyong babayaran na utang, think about those people. Think about nakatira sa probinsya, sa barong-barong, namatay pa yung kalabaw, lumubog kasi walang ginawa tong putang inang gobyerno. Don't you think dapat winarningan yan na forced evacuation? Na the rainfall will be that great at magpapakawala kami ng tubig sa dam. So, kailangan evacuate nyo na yung mga alaga nyo? Walang nangyaring ganun. Hindi wala tulong dumating. Sana yung mga EDCA sites,
Sana yung mga amphibian boats? Saan? Di ba dapat tumutulong yun? Asan sila? Okay? So, ano silbi ng mga puki ng EDSA sites na yan? Hindi naman tumutulong yung kano. May nakita ba kayong kano or puti na tumulong sa baha? Samantala ang dami namamatay. Hindi lang inaano yan. Hindi lang news kasi talaga sa putang inang mainstream media, hawak ng gobyerno. Sino may-ari? Si Martin Romualdez. Kanya yung bilyonaryo. Si Gozo naman, sa GMA, syempre naka-blackmail. Dahil ano naman niya kung sino talaga tunay na may-ari nan ng GMA shares ni Gozon. ABS naman, bayad din yung mga bayad din yung mga reporters dyan. So, tinatago nila yung mga news, no? I'm really sorry for my breakdown, but wala talaga tayo magagawa. Hindi ko kaya yung mga nangyayari lately. Minsan sinaset aside ko, pero pag nakikita ko sa video, nakikita ko sa Facebook, sa YouTube, parang hindi init yung ulo mo. Ayoko na makisali talaga sa politics, Alam mo, ayaw nyo magmarcha, ayaw nyo palitan itong gobyerno to, wala akong magagawa. So, tatahimik na rin ako. Diba? So, yun lang yun eh. Ayaw nyo gawin yung nararapat na palitan. Binoto nyo pa rin yung, minakalusot pa rin ng mga gago. Diba? Na mga politicians. So, kung baka sumuko na ako after the election. Sumuko na ako. Although, maraming bumoto ng tama. Okay? Pero, of course, yung tama sa akin, hindi naman tama sa iba. Okay? Yung mga panatikong BBM, yung mga panatikong Lenny. Okay? Kanya-kanyang point of view yan. I respect all of you. I respect all your point of view. Pero minsan, isipin naman nyo, I don't know. Ako, I was never a fanatic. Kung sino may mali, mali. Okay? Yun lang yun. Tatawa ko eh. Andun lahat yung proof na nagdodroga itong politician na to. And yet, meron pa rin kayong thinking na fake news yun. Nahuli ka sa araw ng kagitingan dito yun. Puta ragis, ano ba gusto nyo? Na proof. Diyos ko po, ayaw nga magpa-hair follicle, di ba? Kung malinis ka, puta ragis, magpa-hair follicle ka, tapos na. Anyway, ayoko pag-usapan yan. Kasi hindi man ako kita ng pera dyan, no? Ang kawawa yung mga kababayan natin. How can we help them? Lalo na ngayon, ako naman, wala na akong masyadong pera. Kung marami akong pera, hahanapin ko yung may-ari ng kalabaw na yon. I would help them. Alam mo, kaya ko bumili sa kalabaw. Isang kalabaw yata 15,000 lang eh. So, alam mo, it reminds me of Nora eh. May kwenta kay Nora eh. Nag-shooting daw sila sa probinsya. Si Manong nakita niya umiiyak kasi namatay yung kalabaw. Alam mo ginawa ni Nora? Binigyan ng pera. Pambili ng kalabaw. Sana ganun. Sana ganun lahat ng tao. Hindi yung putang ina, we're so fucking selfish. We're buying bags left and right. We're buying shoes. Samantalang ang daming gutom. Ang daming helpless. Okay? Hindi ko naman sinasabi yung malakas na lalaki na mamalimos na taong grasa dahil nagsasyabu or nag-rugby. Hindi naman yun eh. Meron sa probinsya talaga na mga mahihirap na nagsisikap or mga estudyante na hindi makatawid sa pag-aaral dahil walang pang-enroll. Okay? Na minsan binibenta nila yung sarili just in order for them to
to continue their studies. Di ba? Ang daming mali sa society na to. Ang dami. Kung mag-uusap tayo, aabuti tayo ng end of the world. Okay? Pwede ko sabihin sa iyo isa-isa kung ano yung mga mali sa society na to, no? Nagkataon lang siguro maabilidad ako. Kung hindi, I'm one of them na naghihirap. Kawawa yung, especially pag kulang yung diskarte, no, ng tao. So we need to help them, no. Minsan yung excessive, huwag yun ang bilihin, please. Huwag kayo bili ng bili, kotse, bag, sapatos. Kahit yung plaka na yan, na binibenta ko. Huwag nyo sayangin yung pera nyo dyan. Ano yan eh? Mind conditioning yan eh. Addiction yan. Lahat tayo may form of addiction. Pwedeng sex, pwedeng material things, pwedeng pera, pwedeng greediness, pwedeng kleptomania ka, pwedeng all of those things. Okay? So, I don't know kung sa pupulutin yung kaluluwa nyo. Yung mga nang-aabuso ng tao. Okay? You can live. Pero don't you think? Tingin mo, porket nagsimba ka, naging Christian ka, yung nagawa mo nung una na walang kapatawaran, hindi mabubura yun? Do you think, hindi naman tangan Diyos, di ba? Hindi naman tangan Diyos. Kung ano yung ginawa mo, may kapalit yun, nakamarka na sa iyo yun. Okay? Kahit sabihin mo, pinagsisiyan ko na yun. Nagawa mo na eh. Nagawa mo na. Nasaktan mo na isang taong yun. Okay? So, wala ka na magagawa doon. You can repent, yeah, pwede yon. And then, pwede kang bumawi in good deeds. Yon ang repentance. Okay? Bilihan mo si Manong 2 kalabaw. Yan. Pwede yon. Kasi yung napasaya mo yung tao eh. May kapalit yun eh. Hindi na through prayers and lumod ka ng asin sa simbahan ng Quiapo. Stupid. God is not stupid. Okay? Tandaan niyo yan. So, I think na-mention ko na lahat. Politics, weather, economy. Talking about the economy. Ang galing ni no? Ang galing ni BBM. Napababa niya ng 1%. Tapos, zero tariff. Stupid. Ziniro mo, tapos binigay sa'yo 1% from 20%. In terms of percentage, do you know what that is? That's 5%. 1% of 20% is 5%. Okay? Tama ba ako? Tama. 5%. Anyway, wala akong magagawa. Tapos na yun. Saka hindi man ako yung presidente para mag-decide. No? Let them roll by itself and they will be accountable. They will suffer the damage later on. Hindi naman tangan Diyos. Hindi naman natutulog ang Diyos. No? Nature will correct by itself. And pag yan sumumplang, nagbaliktad ang mundo, tepo ka. Tepo kayo nun. Tepo kayo. You know, God will pay you, let you pay back, no? Anyway, sobrang haba na to. So, I hope all of you will be safe in this rainy day. Sorry do sa kung sana tulungan nyo yung mga mahihirap. Not by food. Itigil nyo yung mga feeding program. Bigyan nyo sila ng kabuhayan. Negosyo. Hindi naman kailangan ng pera niyan eh. Katulad ng farmers.
Yung paninda niya, pwede mo naman humanap ka ng supplier na wholesaler, direct na siya sa tindahan para hindi na siya dadaan sa middleman. Pwede yun. The feeding program, ikakain lang nila, itatain lang nila yon. It cannot help them. Tigil niyo yung mga ganyan. Tigil nyo. Kung ako sa inyo, ang i-donate nyo, mga notebooks, ballpen na kailangan ng mga bata, na estudyante. Or, sa mga matatanda, either mag-lecture kayo, proper nutrition, educate them. Not by giving them food. Bibigyan nyo pa tapos Jollibee pa. which is puno-puno ng betchin sa asukal. Ano tulong yun? Anyway, alam ko marami na naman ako ditong nasoplak, no? So, sinasabi ko naman katotohanan. Ano tingin nyo sa Jollibee? Jollibee, yung pagkain yan, either punong-puno ng asukal or punong-puno ng betchin at sodium. Di ba? Hindi naman Jollibee, lahat. McDonald's, name it. All the fast food. Masama yan. Okay? Kayo naman, biktima ng advertisement. Advertisement, nakita nyo, ay, masaya si Jollibee. Oy, social uminom sa Starbucks. Sa Starbucks yan. Hindi nyo ba nakita yung Starbucks? Hindi nyo ba nakita? Bumibili kayo 180, 300 sa isang drink. Alam mo yung ano nila? Yung aparato nila? Ano yung ingredients nila? Puro syrup, puro whipped cream, marshmallow. Ang healthy lang dun yung kape. The rest, gatas. Pinagluloko kayo. Ang puhunan lang nila, putang ina, pinagmimix lang ng ganyan, grenadine, lahat, asukal. Kayo naman si tanga, bili sa ng Starbucks na papatay sa inyo. Di ba? Imagine mo, paano kayo dito tubon lugaw? Puro syrup lang yung puhunan ko. Sa kakape. Seriously, ang binibig ko lang sa Starbucks, yung beans for my brewed coffee. Okay? Kung may meeting man ako, I order black coffee, Americano. Walang asukal, walang cream, walang halong mga syrup-syrup. And then, ang pangit naman ng kape ng Starbucks. Hindi naman gano'ng kasarap. Wala namang kalasa-lasa. Di ba? Hindi katulad ng iba kami, pag naamoy yung aroma na doon talaga. Wala namang gano'ng Starbucks eh. Di ba? Gone are the days na mga coffee shop na pag umano ka ng kape, ang sarap. Pati yung lasa, maamoy mo yung aroma ng kape. Starbucks may aroma. Biktima tayo ng corporate conditioning. Para masipsip lahat ng mga kinikita niyong pera at ubusin nila. Kaya one way nagkataka kayo kung ba't mas maraming mayaman sa mahirap. Nagpapaloko kayo sa korporasyon Ang bilihan nyo, yung mga tindero, yung mga nasa kalye. Kung gusto nyo makatulong at tumaas sa economy, kasi yung mga nagtitinda sa kalye, pag yan yumaman, they will go back to you and appreciate, baka bumili, kuya real estate ako, bibili ng bahay sa akin yan pag yumaman yan. Yung korporasyon, tingin mo, bibili sa akin ng bahay? Hindi. Magtatayo yan ng building. Siya lang pa magbibenta sa'yo ng bahay, ng kondo. Okay? Yun lang. Simple. Simple analogy. Tulungan nyo yung mga mahihirap. Bumili kayo sa palengke. Bumili kayo sa bangketa. Okay? Huwag kayong mamili sa mga supermarket or whatever. Okay? And do not buy fucking processed food. Yung mga fast food na yan. Huwag kayong bumili dyan. Kumain kayo sa karinderya. Okay? Tulungan nyo yung mga mahihirap. Nagbibenta ng kakanin. Di ba?
Stop patronizing the fucking corporate businesses. Tulungan natin yung mga walang anong ginagawa natin? Putang ina, binabarat pa natin yung mga yon. Binabarat nyo pa. Nagbibenta na ng bayabas, nasa kalye, tatawaran mo pa. Kung di ka naman napakawalang ba't sa Rustans, hindi ka tumatawad? Di ba? Sa Rustans, hindi ka tumatawad, samantalang yung putang ina nagbibilat sa araw at sa ulan, na nagbibenta ng bayabas or mani, tinatawaran mo pa. At ikaw, nakasakay ka sa kotseng magara. The hypocrisy, di ba? Hypocrisy of it all. Tapos sabihin mo, mabait ka? Tigil nyo nga yung katarantaduhan nyo. It has to stop. Tapos magano kayo pa, mayaman. Putang ina nyo, kayo may kagawan yan. Di ba? Pinapayaman nyo. Di ba? Sa kayo namimili, Pure Gold, Rustans, Robinsons, SM. Putang ina, mahiyaman na yan eh. Pero feeling nyo, pag nando kayo sa Rustans, feeling rich, pag nasa Rockwell kayo, nag-i-English kayo. Ang dami ko nang binanatan dito. Tangina, sa Rockwell, kasi malapit lang sa akin Rockwell, no? And I need to go to Rockwell. Bakit? Andun yung healthy options. Wala na malapit sa akin healthy options eh. Tangina, pag sa Rockwell ka, putangina, nag-i-English yung mga tao. Maraming mga English. So, look ko, bakit? Lumaki ka ba sa Amerika? Nagtrabaho ka ba sa Amerika? Ng 10 years, 20 years? Wala kang karapatan mag-English kung hindi ka lumaki sa Amerika. Magtagalog ka dahil sa Pilipinas ka. Yun. Kaya mga Nakita niyo ba nag-English ako na habang nagbibenta ako ng plaka? Diyos ko po. Anyway, tama na yan. Ang dahil ko na naman na sermonan, no? Matagal na ako din naninermon eh. Pero sa pagkakataon na to, na tulungan nyo yung mga mahihirap, yung mga nasalanta. Huwag nyo bibigyan ng fucking Bigyan nyo ng bigas, yes. Pero huwag nyo bibigyan ng fucking Jollibee. Okay? Or McDonald's. Bigyan nyo ng bigas, bigyan nyo ng kumot, yun ang kailangan nila. Bigyan nyo ng trapal, pangtakip ng bubong. Bigyan nyo ng pera. Yun lang.